Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ang pag-aasawa ay hindi isang mainit na kanin na kapag isinubo at napaso ay malaya tayong ilwa. Oras na tanggapin natin ang sakramento ng kasal ay hindi na natin pwedeng gawin ang lahat ng bagay na ginagawa natin noong tayo ay malaya pa. Subalit ito ang naging suliranin namin ng aking esposo dahil kahit mag-asawa na kami, pinili niyang gumawa ng kasalanan habang nasa kalagitnaan kami ng aming pagsasama. Ako po si Angela. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong kami ay nasa mid-20s pa lamang. Parehong marupok, madaling magtiwala at higit sa lahat madaling magkasala. Hayop ka, Ivan! Paano mo nagawa sa akin to? Bakit mo ako niloko? Akala ko ba mahal mo ako? Totoo ang sinabi ko sa iyo, Angela. Mahal kita. At inaamin ko, nagkasala ako sa iyo. Pero hindi ko mahal ang babaeng yun. Ah, talaga? Hindi mo mahal pero may nangyari sa inyo? Ganun ba? Gaano katagal na kayong nagkikita, ha? Gaano katagal nyo na akong niloloko? Angela! Han! Wag mo akong ma-Angela dyan! Lalong wag mo akong tatawagin sa pesting endearment mong yan! Sagutin mo ang tanong ko, gago ka? Bakit ka nagloko? Bakit ka ng babae? Ano, naghahanap ka ng problema? Hayaan mo naman ako magpaliwanag, Angela. Malinaw na malinaw ang kataksilan mo, Ivan. Alin pang hindi ko naiintindihan sa mga nalaman ko? Ano, nagsawa ka sa akin? May kulang sa pagkatao ko, ganon? O baka naman hindi ka lang makontento? Hindi ako tanga! Wala akong sinabing tanga ka, Angela. Gusto ko lang na malaman mo ang rason ko. Huwag mo akong uutuin! Walang sapat na paliwanag ang panloloko! Binuntis mo pang babaeng yun? At ano, magsisimula na siyang maghabol para i-blackmail tayo? Hingan ka ng pera? Abusuhin ang mga koneksyon mo? Walang niya ka? Araw-gabi mong sinasabi sa akin na mahal mo ko, pero kaplastikan lang pala ang lahat ng yon! Ilang beses kong pinagbabayo ang dibdib niya. Galit na galit ako ng mga sandaling yon, Miss Winnie. Nasira ang pagtitiwala ko sa sarili kong asawa. Hindi ko naman intensyon na makipagrelasyon sa kanya. Nasa estado ko ng pagkawala ng tiwala sa sarili. Nalusaw lahat ng pangarap ko na matuklasan kong hindi tayo pwedeng magkaanak. Bakit? Dahil baog ako? Dahil wala akong kakayahang magbuntis? Sa tingin mo, may rason ka na para lokohin ako? Tarantado ka pala eh. Ang dami mong pinangako sa akin, Ivan. Sinabi mo pa na walang kakulangan sa akin basta masaya tayo na magkasama. Pero ngayon malalaman ko, nagpapakasasa ka sa kandungan ng iba? Masamang-masama ang loob ko sa aking asawa. Hindi ko akalaing gagawin niyang dahilan ng pagiging baog ko para maghanap siya ng ibang babae. Dinungisan niya ang malinis naming reputasyon. Paano ko ipapaliwanag sa mga magulang ko ang bagay na ito? Paano ko haharap sa mga kakilala at kaibigan ko na hindi nagbumukhang kawawa? Sa galit ko ay tinalikuran ko si Ivan. Mas lalo akong nanliit sa sarili ko. Parang may parte ng pagkatao ko ang nawasak at imposible nang mabuo ulit. Pinili ko na lang na dumapa sa kama sa loob ng aming kwarto at doon ibinuhos ang hinanakit ko sa mundo. Nilapitan ako ni Ivan. Inalo. Makailang beses siyang humingi ng tawad. Hindi ko siya pinansin hanggang sa manghina ang katawan ko dahil sa matinding pagod mula sa pagwawala at pag-iyak. Nang magising ako kinabukasan, walang gana akong bumangon. Nagpunta ako sa kusina. Nagtaka ako nang walang makitang ni isang kasambahay maliban kay Ivan. Gising ka na pala, Han. Halika, pinaghanda kita ng almusal. Ano bang meron sa almusal na yan? Kaya bang burahin ang ginawa mong kasalanan? Angela naman, wag mo nang sirain ang araw mo. Umaga pa oh. Please, mag-usap na muna tayo. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Tsaka may babae ka ng binuntis, hindi ba? Bakit nandito ka pa sa pamamahay ko? Pwede ba lumayas ka na? Ayoko namang umabot tayo sa ganito. Please naman, mag-usap tayo ng maayos. Simula nang lokohin mo ko, nawalan na ako ng gana sa lahat ng sasabihin mo. Wala na akong tiwala sa'yo. Ikaw ang sumira sa relasyon natin. Sayang, Ivan. Minahal pa naman kita ng sobra. Mahal naman kita, Angela. Kaya sana, pakinggan mo ko. Hayaan mo ko magpaliwanag. Pumikit ako at huminga ng malalim.
Kailangan kong ikalma ang sarili ko. Ayoko naman na magmukha akong kawawa sa harapan mismo ni Ivan. Ayokong magmukha akong miserable. Pagdilat ko ng aking mga mata, buo ang loob ko na kinausap si Ivan. Sige, mag-uusap tayo. Pero hindi ibig sabihin ito pinapatawad na kita. Ibang usapan na yon. Alam ko, pero sana, pakinggan mo naman ako. Ano pang hinihintay mo? Magpaliwanag ka na! Pauwi ako galing sa opisina nang munti ko na siya mabangga ng minamaneho kong kotse. Mukha siyang takot, marumi ang damit, punit-punit at puro galos. Halos maglupasay siya nang lumapit sa akin at magmakaawa. Ano naman ang kailangan niya sa'yo? Humingi siya ng tulong na ilayo ko sa lugar na yon. Ayoko sana dahil natatakot ako na baka madamay sa gulong kinasasangkutan niya. Pero naawa naman ako sa kanya. Naisip ko, paano kapag ako naman ang nalagay sa alanganing sitwasyon at hindi rin ako tinulungan? Kaya sinakay ko siya sa kotse at dinala sa pinakamalapit na ospital. Natatandaan ko, yan ang gabing umuwi ka ng late pero nang tanungin kita ang sabi mo pagod ka lang. Ni hindi ka nag-abalang magpaliwanag. Hindi mo inisip kung ano ba ang mararamdaman ko sa pambabaliwala mo sa pangungumusta ko. Sana mapatawad mo ako, Han. Hindi ko namang ginusto na may mangyari sa aming dalawa eh. Nadarang lang ako ng matinding emosyon. Nagkataong may sakit ka na may mangyari sa amin. Lasing ako at nawala sa isip ko na hindi ikaw ang kasama ko. Talaga? Nawala sa isip mo? Nakakatawa. Ako ang asawa mo pero ako pa talagang nakalimutan mo? Hindi ko naman alam na magbubunga nangyari sa amin. Pero nang malaman ko yun, wala akong maramdamang saya sa puso ko. Ikaw lang ang gusto kong maging nanay ng mga anak ko. Ikaw lang ang kaisa-isang babaeng mahal ko. Kaya sinabi ko sa kanya na hindi na namin dapat pang ipagpatuloy ang ginagawa namin. Talagang ikaw pa ang nakipag-break? Ang kapal mo rin pala, no? Totoo naman yun, Han. Ikaw lang ang mahal ko. Kung nagkamali man ako, sana mapatawad mo na ako. Ayokong magkasira tayo. Please naman, bigyan mo pa ako ng isang chance. Magbabago na ako. Pangako. Hindi ako nakasagot kagad sa tinura ni Ivan. Tinitigan ko siya sa mga mata. Kita ko ang sensiridad mula doon kaya tumikhim ako. Ayaw ko din naman na magkasira kami. Kagaya nga ng sinabi sa akin ng mga magulang ko, may mga pagsubok sa buhay na hindi namin inaakala. Mga pagsubok na susukat sa tiwala at pagmamahal namin sa bawat isa. Maliban pa doon, bakit ko nga naman isusuko si Ivan? Ako ang legal na asawa. Ako ang dapat na nagpapakulong. Dapat na may kontrol. Hindi ang kung sino-sinong babae lang. Pinunasan ko ang aking luha tsaka matapang kong hinarap si Ivan. Hindi ako nagsiselo sa babae mo. Lalong wala akong rason para katakutan ng kagustuhan mong lumingon sa iba. Pero wala kang kawala sa akin, Ivan. Asawa mo ko. Sumumpa ka sa harapan ng Diyos at tao. Nagagampanan mo ng maayos ang pagsasama natin. Kaya ora mismo, itigil mo na ang koneksyon yung dalawa ng kabit mo. Wala akong pakialam kahit na magkakaanak kayo. Ako ang pinakasalan mo. Kaya wala kang magagawa kundi ang pagtiisan ako. Bakit ko kailangang magtiis sa piling mo? Mahal naman kita. Pangako, hindi ko nakakausapin ng babaeng yun. Puputulin ko na ang lahat ng koneksyon ko sa kanya. Siguraduhin mo lang. Pasalamat ka at nagawa ko pang pigilan ng sarili ko na kasuhan ka. Yun naman kasi talagang dapat na bagay sa mga taong kagaya nyo eh. Ang kasuhan at ipakulong. Pero sige, bibigyan kita ng ikalawang pagkakataon. Oras na magkamali ka ulit, huwag mong sasabihin sa akin na hindi kita binalaan. Hindi na ako lilingon pa sa iba. Ikaw lang ang asawa ko, Angela. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Gagawin kong lahat, maibalik lang ang pagtitiwala mo. Hinayaan ko si Ivan na patunayan ang lahat ng mga sinasabi niya. Wala naman akong kontrol sa kung ano ang iniisip niya eh. Pero sigurado ako na kaya ko siyang patinuin dahil ayokong masira ang pagsasama namin. Mahal ko siya at hindi ako papayag na isang babae lang ang sumira sa amin. Lumipas ang mga araw hanggang sa maging linggo at buwan, napansin ko na ang pagbabago sa mga kilos ni Ivan. Maaga na siyang umuuwi galing sa trabaho. Mas naging doble ang pag-aalaga niya sa akin. Palagi siyang may pasalubong. Gumagawa siya ng paraan para makasama ko ng mas matagal, kaya naman kalaunan napatawad ko na rin siya.
Bumalik na ang init nang noon ay nagsisimula na sanang lumamig naming pagmamahalan. Aalis na ako, Han. May gusto ka bang ipabili sa akin? Bumili ka na lang ng wine. Darating sina mama at papa eh. Maghahanda ako ng konti mamaya. Sige, mag-iingat ka dito ha. Mahal na mahal kita. Para namang may masamang mangyayari sa akin. Huwag kang mag-alala, okay lang ako dito. Sige, uuwi ako ng maaga. Ingat ka ha. Nakangiti kong hinatid ang aking mister hanggang sa kotse namin sa garahe. Nang makaalis na siya, napawi ang ngiti ko sa labi at napalitan ng lungkot. Siguro, mas masaya ang aming pagsasama kung may mga anak kami. Mas kumpleto ang kasiyahan na madarama ko kung may inaalagaan akong supling. Kaso ako ang may problema eh, hindi ko kayang magkaanak. Minsan na akong sumailalim sa test at natuklasan namin na may hormonal imbalance ako. Ayon sa doktor, hindi maglalabas ng eggs ang aking ovaries dahil hindi sapat ang hormones para matrigger na magpakawala ng egg cell sa kalagitnaan ng cycle. Hindi na raw epekto sa akin ang kahit na anong remedies, kaya maaga pa lang tinanggap ko ng tatanda akong hindi mararanasan kung paano maging ina. Kinahapunan, dumating na si Ivan. Dala niya ang wine na pinabibili ko, kaya naman tuwang-tuwa ang mga magulang ko na mahilig ding uminom. Hindi naman sa lasenggo sila pero habit na talaga ng pamilya namin na may kapares na wine o alcoholic drink sa hapag tuwing may salo-salo. Puring-puri nila ang putahing niluto ko, lalo na si Ivan. Ang sarap ng imbutido, Han. Ito pala ang pinagkakaabalahan mong gawin kagabi, ha? Paborito mo yan, hindi ba? Naisip ko lutuin naman natin ang mga gusto nating putahe. Hindi na natin matitikman ang mga yan kapag wala na tayo. Ikaw talaga. Natuto ka na magbiro. Hindi naman sa ganun. Makakakain pa rin naman tayo. Mahihirapan na nga lang tayong ngumuya kapag nalalagas na mga ngipin natin. Alam mo, Han, may nabanggit si Yaya kanine tungkol sa kilalang hilot sa lugar nila. Magaling daw umasikaso ng mga babaeng nangangarap na magbuntis. May pinapahid na langis lang sa tiyan, tapos pagkalipas ng ilang buwan, hayun, himalang nagdadalang tao ng mga nagpahilot sa kanya. Talaga ba? Baka naman kwento lang yan. Hindi yun kwento, Han. Maraming makakapagpatunay na may nagbuntis na nga. Parang himala. Sigurado ka? Parang imposible naman yatang mangyari yan. Kausapin natin si Yaya para maniwala ka, okay? Promise, pati ikaw mamamangha sa mga sasabihin niya. Sa unang pagkakataon nabuhayan ako ng loob nang malaman kong kahit ang tinaguriang baog na kagaya ko ay may pag-asa pang magdalang tao. Sabi naman kasi ng mama ko, hindi lahat ng gamot at solusyon ay nabibigay ng sensya. Minsan, ang tatahi-tahimik na herbal at makalumang paraan ng paggagamot ang maglalabas ng sikreto ng tunay na hiwaga. Han, alam kong nagkamali ako dati. Nagkasala ako sa'yo. Pero wag mo namang puwersahin ang sarili mo sa ganito. Sinabi ko naman sa'yo na tanggap ko na ang kapalaran natin, hindi ba? Okay na sa akin kahit hindi tayo magkaanak. Hindi mo kasi ako naiintindihan, honey. Okay na ako sa naging nakaraan natin noon, na minsan kang nagpadaig sa tukso. Pero ngayon, mas lalo kong nararamdaman ang kakulangan sa pagkatao ko eh. Gusto kong maranasang maging ina. Wala naman sigurong masama kung susubukan natin, hindi ba? Wala namang masama kung mangarap tayo ng kahit isang anak lang. Ayoko lang naman kasing umasakahan. Wala ngang naitulong ang mga espesyalista sa sitwasyon natin, hindi ba? Paano pa ang hilot? Walang mawawala sa atin kung ano man ang maging resulta. Ang importante malaman natin kung may pag-asa ba o wala. Ikaw ang bahala. Ang sa akin lang naman, ayokong masaktan ka o mag-isip pa ng kahit na ano na alam kong ikakapagod mo, ha? Huwag kang mag-alalahan. Magiging okay lang ako. Lahat naman tanggap ko eh. Kailangan lang natin ibahin ng pansamantala ang lahat ng paniniwala ko. Malay natin, lumihis ang swerte at tumapat sa atin. Sige, walang problema. Kahit anong hilingin mo, Han. Nahimok ko si Ivan na puntahan ang nasabing manghihilot. Kilala din siya bilang isang kumadrona at naging takbuhan ng mga babaeng buntis na hindi kayang magbayad sa ospital para isilang ang kanilang mga sanggol. Hindi naman malayo sa aming barangay ang kanilang lugar kaya madali naman namin itong natunton.
Ito na ba ang bahay ng hilot? Mukhang ito na nga. Ayon sa description ni Yaya, maliit na bahay na gawa sa buong kahoy at kawayan. So, ito na nga yun. Subukan mo na lang na kumatok. Mabuti pa nga. Wala kasing tao dito sa labas eh. Baka lang may ginagawa o wala dyan sa bahay. Tumango ako at hinayaan ang asawa ko na kumatok sa pinto. Iilang pagtawag pa ang kanyang ginawa hanggang sa may magbukas na ng pinto. Tumambad sa aming harapan ang isang may katandaang ginang, nakapusod ang purong puti ng buhok, nakadaster ng bulaklakin. Larawan ng medyo hikahos sa buhay. Sino sila? Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Aling Ising? Ako nga si Ising. Anong kailangan nyo? Ako nga po pala si Ivan. Siya naman po ang asawa ko, si Angela. Taga-kabilang bayan po kami. Bali nagpunta po kami rito para sana magpahilot ang asawa ko sa inyo. Bakit kailangang magpahilot ang asawa mo? Mukhang hindi naman siya buntis. Ang ibig ko pong sabihin, may iba kaming sadya sa inyo. Baka naman po pwede kayong makausap. Kung ang tinutukoy nyo ay ang paghihilot ko ng mga hindi kayang magbuntis na babae para magdalang tao, pasensya na, hindi ko na ginagawa yan. Bakit naman po? Aling Ising, maawa naman kay sa amin ng asawa ko. Matagal na kami nagsasama pero ni minsan, hindi kami nabiyayaan ng anak. Baka naman po pwedeng pagbigyan nyo na kami. Magbabayad po ako, kahit magkano. May mga bagay sa mundo na hindi kayang bayaran ng pera, lalaki. Minsan kailangan mo lang ipakita na kaya mong magbago at magpakumbaba para makamit ang mga pangarap mo. Masyadong mahal ang hinihingi mo at hindi ito kayang tumbasan ng pera. Aling Ising, kaawaan niyo naman po sana kami. Hindi naman po namin intensyon na sirain ang araw niyo eh. Pero matagal na po naming pinagplanuhan ng asawa ko ang pagpunta dito sa inyo. Gusto kong maranasan ng maging ina. Sige na po, pagbigyan niyo na ako. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Hindi madali ang maging isang ina. Lalo na kung kahit gaano mo pa kamahal ang iyong anak, ay kusa pa rin siyang kukunin ng isang trahedya mula sa'yo. Masakit, mahirap at malungkot ang maging isang ina. Ramdam ko sa bawat katagang binitiwan ng ginang ang pait at paghihinagpis na tila ba matagal na niyang iniinda ang sakit. Kaya naman nahinuha kong baka kamamatay lang ng kanyang anak at sobra siyang nangungulila. Hindi ko maramdaman ang pagluluksa na kanyang nararamdaman, kaya hindi ko makapasa loob ko ang mga tamang salita na pwede kong sabihin para mapagaan ang loob niya. Gayunpaman, pinili kong aluin siya sa pinakamadaling bagay na pwede kong gawin, ang bumaba sa sasakyan at hawakan ng butihin niyang mga kamay. Nararamdaman kong mabait ka, Iha, pero ang asawa mo may kakaiba sa kanya. Hindi ko mawari kung ano, pero alam kong may ginawa siya na muntikan nyo ng ikasira. Nangarap po kaming magkaanak, pero hindi po kami nabiyayaan eh. Masakit at mahirap sa parte ko dahil ako ang may problema. Sana lang matulungan niyo po ako. Gusto ko pong maging masaya. Masakit man at mahirap, titiisin ko. Ang mahalaga, malaman ko kung ano ang pakiramdam na may sanggol na nakadepende sa mga bisig ko. Pagbibigyan kita, Iha. Halika, pumasok kayo ng asawa mo. Maraming salamat po, Aling Ising. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Tsaka ka na magpasalamat kapag nangyari na ang matagal mo nang pinapangarap. Maraming salamat po at pinatuloy niyo po kami, Aling Ising. Ewan ko ba, Miss Winnie, pero nararamdaman kong mabigat ang loob ni Aling Ising sa aking asawa. Yung nabanggit niya kanina, malamang may kinalaman yun sa panloloko sa akin ng asawa ko noon. Minsan na siyang nagkamali. Oo, pero hindi naman ako ganun kasama para hindi igawad ang kapatawaran. Naisip ko, masyadong maiksi ang buhay para dalhin ko ang sama ng loob. Tumuloy kami sa simple ngunit maaliwalas na bahay ni Aling Ising. Walang gaanong kagamitan ng ginang. Wala akong makitang mga appliances o kahit man lang telebisyon. Tingin ko nga, walang kuryente sa loob ng bahay na yun eh. Namataan ko kasi sa may dingding ang 2 gasera. Yun siguro ang ginagamit niyang ilawan tuwing sumasapit ang gabi. Mukhang nakailang balik ka na sa doktor.
Tama po kayo. Ilang beses na akong lumapit sa mga espesyalista para sa kalagayan ko. Pero pare-pareho lang po ang sinasabi nila eh. Hindi daw ako magkakaanak. Huwag kang mag-alala. Susubukan natin kung talagang hindi nga ba. Han, anong ginagawa mo dyan? Natigilan sa pagtingin-tingin sa paligid si Ivan nang agawin ko ang kanyang atensyon. May mangilan-ngilang litrato sa tila altar ang kanina pa tinitignan ni Ivan. Mukha siyang balisa, pero nagbago naman kaagad ang kanyang reaksyon nang mapalingon siya sa akin. Sorry Han, napagkatuwaan kong tignan ng mga litrato. Ang babae sa larawang yan ay ang namayapa kong anak. Sorry po, Aling Ising. Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad sa akin eh. Wala ka namang kasalanan sa nangyari sa kanya. Bakit po? Ano pong nangyari sa kanya? Nabuntis siya ng kasintahan, kaso hindi pinanagutan. Nalaman niyang pamilyado ang lalaking yon kaya sa sobra niyang lungkot, nagpakamatay siya. Sinama pa niya sa kabilang buhay ang apo ko. Kawawa naman sila. Kawawa nga sila, pero hindi naman yon naramdaman ng lapastangang lalaki na yumurak sa pagkatao niya. Sa pagkakataong yun, tila tinakasan na ng kaluluwa ang itsura ni Ivan. Para siyang mahihimatay, kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko at nilapitan siya. Han, ano bang nangyayari sa'yo? Mukhang nahihilo ang asawa mo. Halika, paupuin mo siya rito. Ayos lang naman ako Han. Wala kang dapat na ipag-alala. Sigurado ka? Hindi yan ang sinasabi ng itsura mo eh. May problema ka ba? Hindi siya nakapagsalita ng damhin ng ginang ang kanyang noo, tsaka dinantay ang dalawang daliri sa kanyang pulso. Mukhang may nararamdamang kakaiba sa tiyan ng asawa mo. Mabilis ang pintig ng pulso niya. Ang mabuti pa, subukan ko munang tignan ang kalagayan niya. Mabuti pa nga po. Naku, huwag na po Aling Ising. Ayos lang naman po ako. Sigurado ka ba? Mukhang mahihimatay ka na eh. Nagugutom lang siguro ko. Wala naman tayong nadaan ng kaninang kainan para sana mag-stop over, di ba? Huwag ka mag-alalahan. Nagugutom lang ako. Nako, pasensya na. Nakalimutan ko man lang na alukin kayo ng kahit kape man lang. Teka, ati pagtitimpla ko kayo. Maraming salamat po, Aling Ising. Kaagad kaming tinalikuran ng ginang sabay pasok sa kanyang kusina. Kuryoso ko namang tinampalang braso ng aking asawa. Han, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ako naniniwala na nagugutom ka lang. Kilala kita eh. Alam ko may nakita ka na naging dahilan ng pagkabalisa mo. Wala naman Han. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Marami lang akong iniisip. Hayan na si Aling Ising. Pagpasensyahan nyo na ang nakayanan ko. Bago pa man kayo dumating kanina, may nilaga na akong kabote. May lamang ding mainit na tubig ang termos dahil mahilig din akong uminom ng kape. Naku, okay na po ito, Aling Ising. Malaking bagay po ito sa amin. Ikaw, Han, heto na. Kainin mo ng kamote habang mainit pa. Salamat po Aling Ising. Habang kumakain, dinamari ni Aling Ising ang aking pulso. Parang inaalam niya ang mga bagay tungkol sa akin. Maya-maya pa, may nilatag siyang banig sa sahig. Ipinakita niya sa amin ang hawak niyang langis. Halika, iha. Mahiga ka rito sa sahig. Hihilutin natin ang tiyan mo. Sige po, Aling Ising. Ano po pala yung hawak niyo? Ang langis na ito ang ginagamit ko para makagawa ng milagro. Napatitig ako sa laman nun at nagulat sa nakita. Hindi lang langis ang nasa loob ng nasabing botelya. May mga lintapang nakababad. Hindik na napaatras ako nang binuhos niya ang laman nun sa kanyang kamay at aktong ipapahid sa akin. Aling Ising? Huwag kang matakot, iha. Ito naman ang ginagamit ko para madaling magbuntis ang isang babae. Alam mo kasi, may tsansa ka pang magbuntis eh. Hindi ko lang alam bakit nasabi ng doktor na isa kang baog. Talaga po? Sigurado po ba kayo dyan sa sinasabi niyo? Oo naman, sigurado ko. Epektibo ang langis kong ito. Subok na ang galing at marami na ring natulungan.
Ikaw, akala ko ba gusto mong magbuntis? Opo, Aling Ising, gustong gusto. Bueno, ako na ang bahala sa lahat. Magtiwala ka lang at magdadalang tao ka rin. Para sa akin, mabait naman si Aling Ising. Hindi ko lang tiyak kung bakit para akong may napapansin sa kanya na kakaibang emosyon na hindi ko mawari. Para bang nagbago ang timpla ng pakikitungo niya kay Ivan. Gayunpaman, hindi ko na pinalaki ang issue. Baka naman kasi namamalikmata lang ako. Hindi masakit magmasahe ng tiyan ng ginang. Parang may inaayos lang siya sa bandang puson ko habang sinasabayan niya ng pag-uusal ng ritual. Ilang sandali pa, tumigil na siya sa pagsasalita. Pinabangon na niya ako. Ikaw, lalaki, alalayan mo ang asawa mo sa kotse. Ingatan at wag na wag munang hahayaang gumawa ng mabibigat na bagay sa bahay. Tatandaan ko po. Iha, mag-iingat ka ha. Huwag ka munang maliligo ng isang araw. Pero pwede kang maghilamos at magpunas. Ang mahalaga, kailangang sipsipin muna ng balat mo ang langis na ipinahid ko sa'yo. Maraming salamat po, Aling Ising. Hindi niya tinanggap ang bayad na ibinigay ko sa kanya. Ayon sa matanda, walang kapalit na halaga ang ginagawa niya dahil masaya na siyang tumutulong sa iba. Lamang nang mauna na akong maihatid ni Ivan sa kotse, pinabalik niya ang aking asawa sa bahay niya. Napakunot ako ng noo dahil napansin kong seryoso silang nag-uusap. Tingin ko pa nga, pinagagalitan ni Aling Ising ang aking asawa. Lupaypay kasi si Ivan nang dumating sa kotse. May problema ba, Han? Wala naman, Han. Halika na, umuwi na tayo. May hindi kasi nasabi, alam ko. Gusto mo bang magtampo ako sa'yo? May mga ibinilin sa akin kasi si Aling Ising. Tapos sa susunod na linggo, babalik daw tayo sa bahay niya. Hihilutin niya raw ulit ang tiyan mo. Yun lang ba? Bakit? May iba pa ba siyang naisip na sabihin sa atin? Pagod lang ako, Han. Pwede ba? Huwag ka ng maraming tanong. Naramdaman ko ang inis sa tono ng boses ni Ivan kaya napahalukip-kip ako sa isang tabi. Hindi ko nagustuhan ang pagsusuplado niya sa akin. Dahil naging abala na rin kami sa pagbabiyahe, hindi na ako nagsalita pa hanggang sa makauwi na kami sa bahay. Hindi rin ako nagpaalalay sa kanya at padabog akong nagtungo sa aming kwarto. Pinili kong magmukmuk doon hanggang sa pumasok naman si Ivan at kausapin ako. Han? Okay ka lang ba? Pasensya ka na sa akin kanina ha. Napagod lang talaga ako. Hindi ko naman intensyon na pagsungitan ka eh. Ayos lang. Ganyan ka naman talaga kapag may ginagawa tayong bagay na akala ko na pagkasunduan na natin pero hindi pa pala. Sanay na nga yata ako sa'yo eh. Palagi ka nalang ganyan. Ipinamumukha mo sa akin na ako lang ang may kagustuhang magkaanak. Han, wag mo namang sasabihin yan. Mahal na mahal kita at gusto kong magkaanak tayong dalawa. Kaso lang, mali yata ang taong nilapitan natin. Paanong mali? Nakita mo naman ang ginawa niya, hindi ba? Naniniwala akong matutulungan niya tayo, Han. Tsaka pwede ba? Ang dami mong dinadahilan sa akin eh. Hindi naman sa ganon, Han. Ang sa akin lang… Hayaan mo na ako magpahinga, please. Iwan mo na muna ako. Han, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Hindi na kailangan. Sige na, umalis ka na. Wala siyang nagawa kundi ang iwanan nga ako sa loob ng kwarto. Sayang lang dahil mukhang mahalaga ang sasabihin niya na kailangan kong mapakinggan. Sana lang pinakinggan ko siya ng mga sandaling yun. Sana hindi ko na muna siya pinaalis. Kasi walang sino man ang mag-aakala na magkakagulo kami ng hindi namin inaasahan. Kalagitnaan ng gabi nang marinig ko ang mahinang pag-ungol ni Ivan. Pupungas-pungas pa akong bumangon at nilingon siya sa aking tabi. Nakapikit ang lalaki pero animo na nananaginip ng masama. Butil-butil na ang pawis niya sa muka. Sinubukan ko siyang gisingin. Han? Han, gising! Nananaginip ka! Han, ayos ka lang ba? Han, itago mo ako. Babalikan niya ako. Maghihiganti siya. Please, huwag mong sasabihin na nandito ako, Han. Ano bang nangyayari sa'yo? Ayoko pa mamatay, Han. Maawa ka. Nagkasala ako pero pinagsisihan ko na yun.
Han, nananaginip ka lang, okay? Maayos nga tayong natutulog dito sa kwarto, oh. Walang sino man ang mananakit sa atin. Iba to. Nababalot siya ng puot. Hindi niya mapapalagpas ang pagkakataon na makapaghiganti sa akin. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Ivan. Kahapon ka pa balisa eh. Simula nang matitigan mo ang litrato ng anak ni Aling Ising. Ano, siya ba ang babaeng nabuntis mo? Siya ba ang babaeng kabit mo? Han, oo. Siya ang sinasabi ko sa'yo. My God! Anak siya ni Aling Ising! Sa pagkukwento ng ginang kahapon, nagpakamatay ang anak niya, Ivan! Nagpakamatay ang babaeng nabuntis mo! Hindi ko naman ginustong mangyari yun. Wala sa isipan ko na gagawin niya ang pagkitil sa buhay niya kasama ang aming anak. Aming anak. Tila gumuhit ang sakit sa aking puso nang marinig ang sinabi ni Ivan. May anak siya, oo, pero hindi mula sa akin. Nakakalungkot lang isiping kailangan pa niyang magkasala para lang makuha ang pangarap na matagal na niyang gustong makuha. Isang supling na magtutuloy sa aming lahi. Malungkot na hinaplos ko ang aking sinapupunan. Hindi ko alam kung talaga bang tutulungan kami ni Aling Ising. Ngayon, nasagot na ang aking katanungan tungkol sa mga kakaibang reaksyon ni Aling Ising para kay Ivan kahapon. Alam ko na ang rason kung bakit at hindi ko maiwasang matakot. Paano kung hindi lang normal na hilot ang ginagawa o kayang gawin ng ginang? Nakita ko kung ano ang ginawa niya kahapon at alam kong marunong siyang umusal ng mga orasyon. Niyakap ko si Ivan. Sorry kung hindi kita binigyan ng chance na makapagpaliwanag kahapon. Nabulag ako sa sarili kong init ng ulo na hindi ko man lang napansin na may kinatatakutan ka na pala. Hindi ako natatakot para sa sarili ko, Han. Kinakabahan ako dahil baka kung ano ang gawin niya sa'yo. Ayoko magka-problema tayo kung saan kailangan mo magdusa. Natatakot ako sa mga pwede niyang gawin. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Yaya. Tutal siya naman ang lubos na nakakakilala kay Aling Ising eh. Aalamin natin ang mga bagay-bagay. Hindi na muna tayo babalik sa bahay niya. Kailangan muna natin siyang kilalanin. Baka saktan ka niya, Han. Kung makatingin siya sa akin kahapon, may bakas ng recognition. Marahil, bago namatay ang anak niya ay naipakilala ako ng babae sa kanya. Siguro sa pamamagitan ng litrato. May ilang litrato ako noon na kinuha sa opisina. Baka siya ang kumuha. Saka nagpakilala ako sa pangalan ko kaya malinaw na alam ni Aling Ising kung sino ko. Ang ikinakatakot ko lang, baka sa'yo niya ibunto ng ganti. Hindi mangyayari yun. Malaki ang tiwala ko na wala siyang gagawing masama sa akin. Wala naman akong kasalanan sa kanya eh. Tsaka hindi naman kami personal na magkakilala maliban na lang sa paglapit ko sa kanya. Sana nga, Han. Pero habang maaga pa at natuklasan ko na kung sino siya, hihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa anak niya. Hindi ko na maibabalik pa ang buhay niya pero sana tanggapin ni Aling Ising ang pagpapakumbaba ko. Ayokong ikaw ang magdusa sa kasalanan, ako lang naman ang gumawa. Niyakap ako ng mahigpit ni Ivan. Alam kong sa pagkakataong ito, tuluyan na nga siyang nagbago. Hindi na siya nagtatago sa akin ng sikreto. Lahat ng nangyayari sa buhay niya, kahit ang kaliit-liitang detalye ay binabanggit niya sa akin. Kaya kailangan kong tulungan ang aking asawa. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magliligtas sa kanya. Ayoko nang may sumira pa sa pagsasama namin. Kinaumagahan, masinsinan kong kinausap ang aming kasambahay na tinuturing ko na ring ina. Ang aking yaya na simula sa pagkabata ay inaruga na ako at binigyan ng pagmamahal. Diretsahan kong tinanong sa kanya ang mga kakayahan ni Aling Ising at dito ko nakumpirma na maliban sa pagiging komadrona at hilot ay takbuhan din ng mga api ang ginang dahil may kakayahan din siyang mangulam. Hintakot kong ibinalita sa aking asawa ang mga nalaman ko. Diyos ko, ito na siguro ang parusa sa mga kasalanan ko. Han, huwag mong i-stress ang sarili mo. Please, kumalma ka, okay? Magiging ayos din ang lahat. Pangako ko yan sa'yo. Baka kung ano ang gawin niya sa'yo. Kaya ko ang sarili ko at magsilbisa ng aral sa'yo ang pangyayaring ito. Huwag na huwag mo nang uulitin. Kahit kailan, hindi na mauulit ang pangyayaring to. Hindi na ako lilingon sa iba dahil ikaw lang ang mahal ko.
Alam ko naman yun eh. Ang kailangan lang natin gawin, balikan si Aling Ising. Ipaliwanag natin ang lahat. Humingi tayo ng tawad at mangako tayo na magiging mabuti na. Sa tingin ko naman kasi, hindi siya literal na masama eh. Nalulungkot lang siya dahil namatay ang anak niya. Kung tutuusin, oo at may kasalanan tayo sa sinapit ng anak niya. Pero hindi naman natin yun ginusto. Hindi natin ang hawak ang pag-iisip ng anak niya para itulak ang sarili na gawin ng mga bagay na yun. Kaya magtiwala lang tayo. Magiging okay din ang lahat. Sana nga, Han. Sana maintindihan tayo ni Aling Ising. Nang sumunod na linggo, bumalik kami sa bahay ng ginang. Sa pagkakataong yun, kakaiba na ang ngisi na iginawad niya sa amin ng aking asawa. Kinakabahan ako, Miss Winnie. Hindi ko alam kung ano pa ang kayang gawin ng isang taong matindi ang galit sa mga nagkasala sa kanya. Hindi ko naman binalak na konsintihin si Ivan dahil ako man ay sinaktan niya. Ang sa akin lang, maging okay at malinaw na sa amin ang lahat. Mas masaya kasi ang buhay kapag payapa at walang kinahaharap na mga kaaway. Magandang araw po, Aling Ising. Bumalik nga kayo. Yun po ang sinabi niyo, hindi po ba? Na bumalik kami? Umaasa po talaga kami na magkakaanak, Aling Ising. Sana po matulungan niyo kami. Hindi ako Diyos. Oo, at isa ko sa ginagamit niyang instrumento para makatulong sa kapwa. Pero nasa kanya pa rin ang desisyon kung dapat ba kayong bigyan ng supling o hindi. Bago niyo pangarapin na magkaanak, tanungin niyo muna ang inyong sarili kung mabuti ba kayong mga tao. Wala ba kayong ginawang masakit sa kapwa? Hindi ba kayo nagkasala at gumawa ng kahindik-hindik na mga bagay na dapat katakutan? Aling Ising, alam ko po ang totoo na kayo ang ina ng minsan na ay nakarelasyon ng aking asawa. Ipinagtapat niya po sa akin ang lahat. Aling Ising, alam ko pong nagkamali ako. Hindi ko po inisip na malaki ang magiging epekto ng pang-iiwan ko sa anak ninyo. Pero mahal ko po ang asawa ko. Pero nagpakamatay din ang anak ko. Hindi niya kinaya ang sakit ng panloloko mo. Ni hindi mo man lang dinalaw ang puntod niya para personal na humingi ng tawad. Nagtago ka pa talaga sa saya ng asawa mo. Ngayon sabihin mo sa akin, karapat dapat ka bang bigyan ng anak kung ganyang ang obligasyon mo nga sa ibang babae ay hindi mo naman mapanagutan? Patawarin niyo po ako. Maawa po kayo, wag niyo pong idamay ang asawa ko. Ayoko siyang masaktan. Pakiusap. Kusang darating ang karma para sa'yo, lalaki. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Walang sino man ang makakapigil sa paghihiganti ko. Napatili ako nang itulak niya kami palabas ng bakuran niya. Sapilitan niya kaming itinaboy. Ni hindi nga namin napansin ang ilan sa mga taong nakita kaming pinagtutulakan palayo. Marahil, nagtataka sa kung ano ang naging kasalanan namin at kinailangan kaming palayasin ng matanda. Para wag nang lumaki pa ang iskandalo, dali-dali kaming umalis. Hindi na kami nag-abala pang magmakaawa sa kanya ng lubusan. Nasabi na namin ang mga kailangan naming sabihin. Alam ko mapagtatanturin ni Aling Ising na sinsero kami sa paghingi ng tawad. Sa paglipas ng mga araw, nawawalan na ako ng pag-asang magkakaroon pa kami ng anak. Inabala ko ang aking sarili sa pag-aasikaso ko kay Ivan. Alam kong may nagbago. Naging matamlay kasi siya at palaging tulala. Hindi nakakapagtrabaho ng maayos at lalong ayaw makipag-usap kahit sa akin. Nawala na rin siya ng ganang kumain. Nakatanaw lang siya sa bintana. Parang malalim palagi ang kanyang iniisip. Han, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Wala, Han. Wala akong nararamdamang sakit. Sigurado ka ba? Alam mo kasi lahat ng ginagawa mo napapansin ko Madalas malalim ang iniisip mo. Marami kang kakaibang ginagawa kapag nag-iisa ka lang dito. Kinakabahan ako sa pwedeng mangyari, Han. Sana naman huwag kang masyadong magpa-apekto. May namatay na tao dahil sa kataksilan ko sa relasyon natin, Han. Nakukonsensya ako. Alam ko, pero hindi ka dapat nagpapa-apekto. Oo, nagkasala ka. Pero hindi mo naman inutusan ng anak ni Aling Ising na magpakamatay. Hindi mo yun ginusto. Sa totoo lang, hindi ko din naman ginustong makarelasyon ng babaeng yun. Nagkataon lang na naawa ako sa kanya nung una kami magkakilala.
Nararamdaman ko ang takot niya, ang paghahanap ng sino man na makakatulong sa kanya. Biktima siya ng karahasan, Han. Ginusto lang niya na dumepende sa akin. Pero hindi ko akalaing matutuntun niya ang kahinaan ko, ang pagnanais kong magkaroon ng anak. Kaya nga may nangyari sa amin. Siguro, kung wawakasan ko ang buhay ko, baka magtatapos na din ang pag-usig ng konsensya ko. Napapikit ako sa sakit ng muli niyang banggitin ang tungkol sa bagay na yon. Mas lalo kong naramdaman na napapalayo na sa akin ang aking asawa. Katangahan o pag-aastang martirman kung matatawag, pero ayokong mapalayo siya sa akin. Kinailangan kong ipaglaban ang para sa akin. Bigat na ang nararamdaman ko, kaya napayakap ako sa kanya. Yan ang wag na wag mong gagawin, ha, Ivan? Mahal na mahal kita. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Kaya kung pwede lang ayusin mo ang sarili mo. Magpakatatag ka dahil kailangan kita. Malaki ang kasalanan ko sa inyo, Han. Dapat lang talaga na mamatay na ako. Hindi totoo yan. Nagkamali man tayo, hindi ibig sabihin nun ay marumi na tayo. Deserve nating magkaroon ng second chance. May karapatan tayong magbago. Kaya sige na, tatagan mo ang sarili mo. Ayokong may mangyaring hindi maganda sa'yo. Sana naman matutunan mo ring patawarin ang sarili mo. Susubukan ko, Han. Gagawin ko ang lahat, maging mas mabuti lang na asawa sa'yo. Salamat. Salamat, Ivan. Nakikita ko naman na sinusubukan din ng aking asawa na kalimutan ang mga nangyari. Alam kong nag-a-adjust pa siya sa mga bagay-bagay pero hindi ko pa rin maiwasang malungkot sa tuwing napapansin ko ang pagkahulog ng kanyang dati ay malusog na pangangatawan. Madalas siyang atakihin ng sakit ng ulo. Minsan humahantong pa yun sa pagwawala niya at may mga panahon na hindi niya ako nakikilala. Takot na takot ako. Tila nawala ang matibay na pader na dati ay sinasandalan ko. Mas kailangan niya ng tulong ngayon. Inalalayan ko siya at pinakain. Naging routine ko na ang samaan siya kahit sa banyo dahil pati sa paglalakad niya ay hirap na hirap siya. Nawala na rin kasi sa isip ko ang magmakaawa pa kay Aling Ising dahil alam ko naman na kahit kailan hindi niya maibibigay ang tulong na noon ay hinahanap namin. Kailangan naming magpakatatag at tanggapin na hindi na nga kami magkakaanak. Kalaunan, naratay na sa kama si Ivan. Mahirap na para sa kanya ang gumalaw-galaw kaya dinala ko siya sa isang albularyo na rekomendado naman sa akin ng aking mga kakilala, si Mang Baldo. Tulungan niyo naman po ang asawa ko, Mang Baldo. Kailangan niya pong gumaling. Huwag kang mag-alala, Iha. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para matanggal ang karamdaman niya. Sana nga po. Naaawa na kasi ako sa asawa ko eh. May mga gabing nagsisisigaw siya sa sakit ng kanyang ulo. Hindi na nga namin siya magawang pigilan dahil nagwawala siya eh, at panay ng banggit ng kamatayan. Mukhang hindi normal ang pagkakasakit ng asawa mo. Teka, siguro isagawa na muna natin ang pagtatawas. Para saan po yan, Mang Baldo? Para malaman natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa kanya. Ang pinagmulan ng kanyang karamdaman. Sa paraang ito, malalaman natin kung paano natin siya gagamutin. Gawin niyo po ang lahat ng magagawa niyo, Mang Baldo. Ako naman ay nakaalalay lang po sa kanya. Kung ganun, simulan na natin to. Nagpakuha ang albularyo ng telang itim. May pinatong siyang kung anong patag na bagay doon na animo sangkalan tsaka naglagay ng itlog sa gitna. Pinalibutan niya ng abo ang sangkalan tsaka siya nagsindi ng kandila sa pagitan naming dalawa. Umusal din ang orasyon ng lalaki habang ginagawa niya yon. Maya-maya pa, napasinghap ako nang umihip ng malakas ang malamig na hangin. Magkahawak kamay kami ni Mang Baldo dahil anya, may elemento raw siyang katuwang sa panggagamot na siyang tutulong sa amin na malaman ng mga bagay-bagay. Kahit anong mangyari, Iha, wag na wag kang bibitiw sa pagkakahawa ko. Kapag ginawa mo yun, pwedeng sumali sa atin ang ilan sa mga masamang elemento na imbis na makatulong ay baka manggulo pa sa ating isinasagawang ritual. Tatandaan ko po, Mang Baldo. Pakiabot mo ang tawas. Para saan po ang tawas? May katumbas na epekto din yan sa mga nilalang na kagaya ng asin. Pero hindi ito basta-basta na tawas.
Nagmula pa ito sa mga ninuno ko na katulad ko na mga albularyo din. Sige po, tatandaan ko. Iniabot ko sa kanya ang tawas at pinagmasdan siyang isaboy ito sa aming paligid. Narinig naming umungulang nakahigang si Ivan. Nag-aalala ako sa aking asawa. Gusto ko man siyang lapitan ay hindi pwede. Nakagapos kasi ang lalaki at mukhang may pinaghahandaan si Mang Baldo na gagawin. Hindi naman ako natatakot na baka saktan niya kami ng aking asawa, lalo na't marami ang tao sa loob ng bahay niya at karamihan sa kanila ay mga galing pa sa malalayong lugar na gustong magpagamot ng kanilang karamdaman. Nang matapos na ang kanyang pag-oorasyon, nagmuestra siya sa akin. Pwede na tayong magbitiw, Iya. Sige po, Mang Baldo. Ngayon, malalaman natin kung ano ba talaga nangyayari sa asawa mo. Sana nga po, nag-aalala na ako sa kanya Sobra. Gagabayan tayo ng aking kaibigan, isang puting elementong nakahandang tumulong sa mga tao. Diyos ko, tulungan mo po kami. Nakita ko nang hawakan ni Mang Baldo ang itlog at inilagay sa gitna ng tila sangkalan. Pilit niya itong itinatayo. Napakunot ang aking noo. Paano naman niya mapapatayo ang itlog gayong may pagkaoblong ang hugis nito at talagang matutumba ito kahit anong gawin niya? Maya-maya pa, nanlaki ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala nang makita kong animoy may sariling isip ang itlog ng bitawan niya. Tila ba binabalansin nito ang sarili? Kapag totoo ang lahat ng sasabihin ko, mananatiling nakatayo ang nasabing itlog. Kapag mali naman, matutumba siya na kagaya ng mga normal na itlog na nawawalan ng balanse. Ano pong nangyayari? Kulam. Yun ang nangyayari ngayon sa iyong asawa. Kaya siya nagkakasakit. Ano? Kulam? Paano? Wala po kaming kaaway. Walang taong may lihim na galit sa pamilya namin dahil hindi naman kami palaaway na mag-asawa. Maliban na lang sa... Nakikita ko sa aking diwa. Manika ang ginamit ng pangkulam sa kanya. Sigurado ko may kinalaman dito si Aling Ising. Aling Ising? Kita ko ang interes ni Mang Baldo sa pangalang binanggit ko, kaya naman napilitan akong ipagtapat sa kanya ang totoo. Ipinaliwanag ko kung paano nagsimula ang karamdaman ni Ivan. Muntik nang masira ang pagsasama namin noon ni Ivan, Mang Baldo, dahil sa isang babae. Ang babaeng yon tinulungan lang ni Ivan, pero higit pa sa awa ang ginusto niya, kaya nagkaroon sila ng relasyon ng asawa ko. Ginamit niyang kahinaan ni Ivan sa pagnanais na magkaroon ng anak dahil hindi ko yun kayang ibigay sa kanya. Kung gayon, ikaw ay... Baog ako, Mang Baldo. Hindi ako pwedeng magbuntis. Mas malinaw na wala akong kakayahang magbuntis. Pero kilala ko ang babaeng sinasabi mo, Iha. Ang anak ni Ising. Nasaan na siya ngayon? Yun na nga po siguro ang dahilan kung bakit niya kinulam ang asawa ko. Matindi ang galit niya kay Ivan dahil nabuntis ang anak niya pero tinalikuran lang sila ng aking asawa. Mas pinili ako ni Ivan. Hindi yun nagustuhan ng babae kaya siya nagpakamatay at isinama pa niyang dinadalang sanggol sa hukay. Diyos ko! Pumikit si Mang Baldo at umusal ng mga orasyon. Nilapitan niya si Ivan na noon ay walang malay at hinawakan sa ulo. Nagulat ako. Nakapikit ang lalaki pero tila ba may nakikita siyang kung ano kaya naman gayon na lang ang pagkamangha ko. Maya-maya pa humarap siya sa akin. Isa itong malaking hindi pagkakaintindihan, Iha. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang anak ni Ising, nagkamali siya ng sinabi sa kanyang ina. Nagsinungaling siya. Hindi niya sinabi ang totoo para pagtakpan ng katotohanan. Biktima siya ng panggagahasa, Iha. Biktima siya ng pang-aabuso ng isang taong minsan nang nangarap na makamit ang kapangyarihan. Naguguluhan pa rin po ako, Mang Baldo. Pwede niyo bang ipaliwanag sa akin ng mas malinaw? Nagsisimula pa lamang ako noon sa pagiging isang albularyo. Marami akong pagsubok na kailangang harapin. Lakip pa nga doon ang paggawa ng mga masasamang bagay para patunayan ang katapatan ng aking pagkatao. May nalalaman po ba kayo sa nangyari sa anak ni Aling Ising? Kinailangan kong maghanap ng isang matimtimang birhen na gagahasain
upang maibigay sa akin ng kaibigan kong Diwata ang kapangyarihang manggamot ng mga may sakit. Isang hindi pangkaraniwang mutya na kayang tanggalin ng kahit na anong karamdaman, sasamahan ng abyan na magsisilbing gabay ko sa pagiging albularyo. Diyos ko! Mamamatay na noon ang aking ama, at kung hindi ako magmamadali, hindi ko na siya magagamot pa. Kaya naghanap ako ng birheng dalaga na kukumpleto sa kakayahan ko. Ang anak ni Ising ang napili ko. Kayo ho ang gumahasa sa kanya? Ako nga. Ikinulong ko siya sa kamalig at doon ginawaan lahat ng masasamang bagay na pwede kong gawin sa kanya. Pero nagbunga ang ginawa ko. Sinabi niya yun sa akin, ngunit tinalikuran ko siya. Nagkataong kasakasama ko na ang abyan ko at nagagawa niya akong sapian. Hinabol ko ng itak ang anak ni Ising ng gabing yun, pero nakatakbo siya hanggang sa namataan ko na lang nakasakay na siya sa isang kotse. Hindi ko naman akalain ang asawa mo pala ang nagligtas sa kanya. Matapos iligtas ni Ivan ang babaeng yun, ay ilang beses pa silang nagkita hanggang sa may mangyari raw sa kanila at sinabi ng babae na nabuntis siya ng aking asawa. Malaki ang posibilidad na hindi kay Ivan ang bata kundi sa inyo. Hindi naman talaga sa asawa mo ang bata kundi sa akin. Yun ang buong katotohanan. Alam ko yun dahil ako ang nauna sa kanya. Ginahasa ko siya. Paano naman ang asawa ko? Napagbintangan siya ng manghihilot na yon. Siya ang nagdusa at nagkasakit ngayon. Huwag kang mag-alala, Iha. Itatama ko ang aking pagkakamali. Alam kong hindi na nun maibabalik ang buhay ng anak ni Ising. Pero gagawa ko ng paraan para mabawi niya ang kulam na ginawad niya sa asawa mo. Ivan, asawa ko. Bakit sa dinami-dami ng taong pwedeng parusahan, ikaw pa? Wala ka naman palang ginawang masama sa babaeng yun. Sa akin ka nagkasala. Ako lang ang dapat na magalit sa'yo. Tahana, Iha. Patawarin mo ko kung nadamay ko pa kayo sa lahat ng aking mga nagawa. Hayaan mo, gagawin ko ang lahat. Mapatawad lang kayo ni Ising. Ipapaliwanag ko sa kanya ang buong katotohanan. Napaiyak na lang ako sa labis na kalungkutan. Hindi ko alam kung kanino ko dapat na manisi. Kung kay Ivan sa pagpatol niya sa sinungaling na babaeng yun, kay Aling Ising na sige sa pagpaparusa sa amin nang wala naman palang sapat na basihan, o kay Mang Baldo na siyang punot dulo ng lahat ng mga nangyayaring kamalasan sa amin ngayon. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako na ginamot ni Mang Baldo ang aking asawa. Binigyan niya ako ng pagkakataong maalagaan si Ivan. Salamat na lang, hindi na gaanong nanghihina ang aking asawa. Kaso nga lang, may mga pagkakataon pang inaatake siya ng karamdaman. Han, tulungan mo ko. Masakit na naman ang ulo ko. Bakit? Ano bang nangyari? Halika, inumin mo muna ang herbal na binigay sa atin ni Mang Baldo. Dalhin mo na lang ako sa ospital, Han. Hindi ko na matiis ang kirot eh. Palagi na lang bumabalik. Pero Han, alam naman natin na kinulam ka. Kahit anong gamot pa ang ibigay nila o iturok sa'yo ngayon, hindi pa rin yun e-epekto. Palibhasa, kasalanan to ni Aling Ising eh. Ginagawa niyang lahat ng pagpaparusa sa maling tao. Alam na natin ngayon na nagsinungaling ang anak niya. Ipinasa sa'yo ang kasalanan ni Mang Baldo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin sa akin to. Ipinaako pa niya sa akin ang anak ng ibang lalaki. Hayaan mo na, Han. Oras na malaman niyang totoo, siguradong magsisisi siya. Sambit ko kay Ivan. Lingid sa kanyang kaalaman, hinintay ko na lang na makatulog ang aking asawa at palihim na akong umalis. Sinadya kong wag nang magpaalam sa kanya dahil bala kong magpunta sa bahay ni Aling Ising. Mabuti na lang, naging maayos ang pagbiyahe ko papunta roon. Dala ko ang kotse namin dahil marunong naman akong magmaneho. Tahimik ang buong bakuran niya nang dumating ako. Ikinalma ko ang aking sarili at saka ako lumapit sa tarangkahan para kumatok. Tao po! Aling Ising! Lumabas ka dyan sa bahay mo! Harapin mo ako, Aling Ising! Anong kailangan mo?
Aling Ising, nagkamali ka ng ginagantihan sa pagkamatay ng anak mo. Hindi si Ivan ang bumuntis sa anak mo. Nagsinungaling siya sa'yo. Nalaman ko mula kay Ivan mismo na biktima ng pang-aabuso ang anak mo. Ang problema lang, minala siya na mapakialaman ng isang nag-aaral noon na maging albularyo, si Mang Baldo. Kaya utang na loob, alisin niyo ang kulam na binigay niyo sa kanya. Hindi ako naniniwala sa'yo! Ayaw niyong maniwala o talagang tiwalang-tiwala kayo sa kabaitan ng malandi niyong anak? Hayop ka! Wala kang karapatang pagsabihan ng ganyan ng anak ko! Sasampalin na sana ako ni Aling Ising pero biglang dumating si Mang Baldo at pinigilan ng ginang. Totoo ang sinabi niya, Ising. Makinig ka. Ako ang may kasalanan kung bakit nagpakamatay ang anak mo. Ginahasa ko siya. Nagkamali ka ng taong pinarusahan. Hayop ka! Kung ganon, ikaw ang salarin sa pagkamatay ng anak ko! Oo, inaamin ko. Binaboy ko ang anak mo. Ginawa ko ang lahat ng pwede kong gawin sa kanya dahil ito lang ang paraan para maging isang magaling na albularyo. At nagtagumpay ako. Kay tagal kong nagluksa sa mga nangyari sa anak ko. Ilang beses ko pa siyang napapanaginipan na nagmamakaawa sa akin dahil hindi niya raw kaya ang pinagdaanan niya, kaya piniling kitlin ang buhay niya. Nang makita ko si Ivan, kay laki ng galit ko sa kanya dahil siya ang pinakita sa akin ng anak ko na siyang minamahal niya. Nagkamali ka ng pinarusahan. Ako ang may gawa ng lahat. Marahil, nawala na sa katinoan ng anak mo kaya siya nagpakamatay. Hayop ka! Kung ganon, tayong dalawa ang magtutuos. Hindi ako papayag na basta ka nalang magsaya pagkatapos ng lahat ng ginawa mo! Napaatras ako nang lumagapak ang palad ni Aling Ising sa mukha ni Mang Baldo. Nanahimik ako at hinayaan na magharap ang dalawang parehong may pambihirang kakayahan. Mangkukulam laban sa albularyo. Sino kaya sa kanilang dalawang mananalo? Umusal ng kakaibang lengguwahe si Aling Ising at may hinugot na manika sa kanyang likurang bulsa. Tsaka ko lang napansin na may kalmot na sa pisngi si Mang Baldo at nagdurugo yun, pero ang pinakapunto, ang balat niyang sumabit sa kuko ni Aling Ising ang ngayon ay nakakabit sa manikang hawak ng matanda. Humanda ka ngayon sa akin! Huwag, Aling Ising! Huwag kang mananakit ng kapwa mo! Huwag kang makikialam! Kaligayahan ko to! Makakaganti na ako alang-alang sa anak ko! Mas lalong hindi ako papayag sa gusto mo! Dudurugin kita! Napasigaw si Mang Baldo nang makita kong pinagtututusok ni Aling Ising ang manika. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Paano naging konektado ang manika sa mga nararamdaman ni Mang Baldo sa kanyang katawan? Tawa naman ng tawa si Aling Ising na animo sinasapian ng masamang elemento. Sa katunayan, tila nakikiisa sa kanya ang panahon. Bigla na lang kumulimlim ang langit at nagbabadya ng masamang panahon. Diyos ko, alam ko pong kami ng asawa ko ang naiipit sa labanang ito. Pero sana naman po wag na nilang palalain pang sitwasyon. Naparito ko para aminin ng lahat ng ginawa kong kasalanan. Pero hindi ako papayag na saktan mo sina Ivan at Angela dahil nagkamali ka ng taong nais mong paghigantihan. Wala akong pakialam. Lahat ng aharang sa landas ko mamamatay. Hindi ako papayag na may ibang madamay. Ako ang labanan mo. Babaha ang dugo mo sa bakuran ko, Baldo! Isang malakas na busina ang nagpatigil sa tangkang pagsugod ng dalawa sa isa't isa. Pamilyar ang paparating na kotse at nakilala ko ang driver namin. Sakay ang asawa kong nangihina na sa labis na karamdaman. Halos nagkulay itim na ang kanyang muka, kaya naman natataranta na akong sinalubong siya. Han? Diyos ko, Han! Hindi ko na kaya, Han. Siguro, hanggang dito na lamang ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan sa iyo. Wag! Ayoko! Mang Baldo, Aling Ising, maawa naman po kayo, tulungan niyo ako! Maawa kayo! Ivan, bakit ba kasi sumunod ka pa rito? Hindi nakakayanin ng katawan mo! Nag-aalala po kasi ko sa aking asawa.
Hindi ko na kayang makitang nahihirapan siya. Sandali. Kailangan mong inumin ang langis na ito. Yan ba ang sinasabi mong magaling ka na kaya mong gamutin ang lahat? Hindi mo kailangang patayin si Ivan. Pinagbintangan lang siya ng anak mo. Anak ko ang nasa sinapupunan niya. Napaiyak na lang ng kay lakas si Aling Ising. Halos hindi na niya magawang huminga ng maayos. Bigla niyang niyakap ang sarili, kaya kahit alam kong hindi ako dapat makampante, kinailangan ko siyang lapitan. Aling Ising, maawa naman po kayo. Wala pong kasalanan si Ivan. Sana naman po kaawaan niyo ang asawa ko. Nang dahil lang naman po sa pagnanais naming magkaanak kaya niya nagawang makipagrelasyon sa anak niyo. Pero ako man ay pinatawad na siya. Sana po patawarin niyo na si Ivan. Aling Ising, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa ko at sa pasakit na ibinigay ko sa anak niyo. Kung ano man ang parusa na igagawad niyo, tatanggapin ko. Aling Ising, magiging masaya ba kayo kung maparusahan niyo ang taong wala naman talagang kasalanan? Siguro nga po nagkaroon sila ng ugnayan, pero alam naman natin na matagal na yung nagtapos dahil alam ni Ivan na mali ang ginagawa nila. Huwag naman po sanang isisi niyo lahat sa asawa ko ang sinapit niya dahil may kasalanan din naman ang anak niyo. Alam niyang masama ang maging kabit pero muntik na niyang inahas ang asawa ko. Muntik na niyang sirain ang pamilya ko. Sa tingin mo, makikinig pa ako sa inyo? Sama-sama kayong mamamatay! Aling Ising, wag! Iha, wag mo nang pilitin. Hayaan mo na muna akong kausapin si Ising. Sige na, umalis na kayo ng asawa mo. Han, umalis na tayo. Halika na. Pero papaano po kayo, Mang Baldo? Baka mapahamak kayo. Huwag niyo na akong alalahanin. Sige na, umalis na kayo. Opo, aalis na kami. Mag-iingat po kayo. Dali-dali kong inalalayan ang aking asawa pagsakay ng sasakyan. Minwestrahan ko na lang ang driver namin na magmaneho na lang dahil sa kotseng dala ko nakasakay si Ivan. Pagdating sa bahay, mangiyak-ngiyak na nagpaalalay ako sa mga kasambahay na maihiga sa kama si Ivan. Hinang-hina na ang aking asawa. Halos hindi na nga gumagalaw ang kanyang mga mata eh. Hirap na rin siya sa paghinga kaya halos tawagin ko na ang lahat ng santa at santo para lang matulungan akong mapagaling si Ivan. Napatingin ako sa kanya nang hawakan niya ang aking kamay. Han, huwag ka nang mag-abala. Tanggap ko na ang magiging kapalaran ko. Alam ko na ngayon kung gaano kasakit ang ganti ng karma. Ito ang parusa ko sa panloloko at pagtataksil ko sa iyo. Pero Han, hindi ka ba makaintindi? Matagal na kitang pinatawad. Tinanggap ko na ang pagkakamali mong yun at wala akong balak na husgahan ka. Pero ngayon pa dumating ang karma ko. Kung kailan gusto ko nang magbago. Mahal na mahal kita, Han. Huwag ka naman sumuko, oh. Lumaban ka para sa akin. Maawa ka. Paano na lang ako kapag nawala ka? Malakas ka, Han. Alam ko naman na makakaraos ka din sa pagsubok na ito. Mas lalong lumakas ang aking pag-iyak. Ni hindi ko na alam kung paano pa poposisyon sa tabi niya nang makita kong mas naging malala na ang kalagayan ni Ivan. Nawawalan na sana ako ng pag-asa, ngunit humahangos namang dumating si Mang Baldo. Angela, Iha! Mang Baldo, mabuti po at ligtas kayo. Nasa na po si Aling Ising? Ano nang nangyari sa kanya? Hindi naman niya ako masasaktan kapag wala sa kanya manika. Tignan mo, heto ang manikang ginamit niya sa pangungulam sa akin. Ang bilis ng kamay ni Aling Ising ano? Paano niya nagawang makulam ka nang sa pamamagitan lang ng pagkalmot sa mukha niyo? Maraming paraan, Iha. Sa pamamagitan ng hibla ng buhok, pawis, laway, kuko, at mga personal na gamit ng nanaisin niyang maging biktima. Ang dami palang paraan ng pangkukulam. Nakakatakot na. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari dahil ayaw mawala ng sakit ni Ivan. Pero huwag kang mag-alala, Iha. Susubukan ko siyang gamutin. Ivan? Ivan!
Pinaalis ako ni Mang Baldo sa tabi ng aking asawa. May kinuha siyang mga dahon sa kanyang dalang basket. Pinatong niya yun sa noo ni Ivan at tinalian ng kulay puting panyo. Umusal siya ng mga hindi maintindihang lengguwahe. Tama na po, Mang Baldo. Hindi ko na kaya. Magpakalalaki ka, Ivan. Kailangan ka ng asawa mo. Huwag kang susuko. Lumaban ka. Palagi mong tatandaan na mahal kitahan. Hanggang sa kamatayan, dadalin ko ang iyong pagmamahal. Mas mahal kita, Ivan. Pakiusap. Diyos ko, tulungan mo po kami. Maawa ka sa amin. Mas lumakas ang palahaw ko nang naging maputla na ng tuluyan si Ivan. Halos mabaliw ako sa kasisigaw. Ni hindi ko na napansin ang ingay mula sa labas ng bahay kasabayang pagpasok ni Aling Ising sa kwarto namin ni Ivan. Aling Ising? Baldo, tumabi ka riyan. Ako ang gagamot kay Ivan. Diyos ko, tulungan mo po ang asawa ko. Ivan, binabawi ko na ang lahat ng karamdamang iginawad ko sa'yo. Magpagaling ka. Lumaban ka. Aling Ising, malaki po ang kasalanan ko sa inyo. Patawarin niyo ako sa nagawa ko sa anak ninyo. Huwag mo nang alalahanin yon, iho. Alam ko na ang totoo. Pinatatawad na kita sa naging kasalanan mo sa anak ko. Aling Ising, maraming salamat, Ising. Baka nakakalimutan mo, hindi pa tayo tapos. Magtutuos pa tayo kaya huwag kang makampante. Gagamutin ko lang ang taong napagkamalan kong naging dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Tatanggapin ko ang kaparusahan mo, Ising. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay kamatayan para sa akin. Kahit tanggalin mo pa ang kapangyarihan ko bilang isang albularyo. Pagbabayaran ko ang lahat. Napaiyak ako nang makitang ginamot ni Aling Ising ang aking asawa. May nakita kong dala-dala siyang munting manika na sa tingin ko ay manikang ginagamit niya para magkasakit si Ivan. Dinasalin niya ang manika at hiniwa ang ulo nun tsaka tinanggalan kung anong mabigat at medyo magaspang na bagay na nakakabit sa ulo. Maya-maya pa, pinatakan niya ng puting kandila ang manika at inutusan si Mang Baldo na sunugin yon sa apoy. Pansin ko, magandang gawing magkatuwang sa panggagamot ang dalawang magkaaway. Pareho silang magaling at may nalalaman sa mga bagay-bagay. Ilang sandali pa, napansin kong umaliwalas ang nahihirapang mukha ni Ivan. Han, anong nararamdaman mo? Parang gumaan ang ulo ko, Han. Wala nang nakamamatay na sakit. Talaga ba? Wala na? Huwag kang mag-alala, iha. Binawi ko na ang kulam. Napagtanto ko ng mapag-isa ko kanina na tama ka. Hindi ko dapat pinarusahan si Ivan. Hindi naman siyang dapat kong sinaktan. Tama ka rin. Wala akong karapatang manakit ng kapwa. Gaano pa niya ako nasaktan? Maraming salamat po, Aling Ising. Tatanawin po namin itong malaking utang na loob. Hindi ko akalaing magagawa ko pang baguhin ang isipan niyo tungkol sa asawa ko. Hindi ko kailanman makakalimutan ang kabutihan niyo. Huwag mo nang isipin yon, iha. Ako man ay nagkamali rin sa mga desisyon ko. Hindi ko iniisip na may mga bagay din pala na hindi sinabi sa akin ng aking anak. Na posible siyang magsinungaling dahil natatakot siya. Ako naman na siyang punot dulo ng lahat ay nakahandang tanggapin ang kahit na anong parusa. Tsaka na natin yan pag-usapan. Unahin na muna natin ang ating pasyente. Magkatulong nilang inasikaso si Ivan hanggang sa mapanatag na ang kalagayan nito. Maraming binilin si Aling Ising tungkol sa mga pagkaing pwede at bawal kainin ni Ivan, kung kailan sila babalik at kung ano ang mga kagamitang kailangan kong ihanda sa mga susunod na gamutan na kanilang gagawin. Ingatan mo ang asawa mo, iha. Balang araw, alam kong magiging maligaya rin kayo. Pasensya na sa mga nagawa ko at sa mga nagawa ng anak ko. Isang malaking pagkakamali ang ginawa kong pagpaparusa sa asawa mo. Kalimutan niyo na po yun, Aling Ising. Hindi naman po ako nagtatanim ng sama ng loob sa inyo eh. Alam ko rin naman na may parte ang asawa ko sa nangyari sa anak niyo eh. Sige na,
Kailangan na naming umalis. Mag-iingat po kayo, Aling Ising. Sana po magkapatawaran na rin kayo ni Mang Baldo. Ngiti lang ang iginanti sa akin ni Aling Ising. Alam ko naman na mabait siya at magagawa rin niyang magpatawad. Makalipas ang ilang araw, naging maayos na rin ang kalagayan ni Ivan. Dahan-dahan nang nanumbalik ang kanyang sigla at nagagawa na rin niyang makapaglakad ng hindi na kailangan alalayan. Kalaunan, bumalik na ang aking asawa sa dati niyang pangangatawan. Maraming salamat, Han. Hindi mo ako sinukuan. Ginawa mo ang lahat para gumaling ako. Nawawalan na nga sana ako ng pag-asa eh. Muntik na akong sumuko. Naiintindihan naman kita, Han. Nakita ko rin kasi ang hirap na pinagdaanan mo eh. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit para sa akin ang makita kang nagdurusa. Alam ko naman yun. At napatunayan ko na mahal mo pa rin ako sa kabila ng mga nagawa ko. Mas lalo mo lang pinatunayan sa akin na napakabuti mong asawa. Mabuti ka rin namang mister eh. Yun nga lang, madali kang sumuko. Niyakap ako ni Ivan. Wala nang ibang mahalaga sa akin kundi ang aking asawa at ang magiging kinabukasan naming dalawa. 3 buwan nang lumipas, nagising akong masama ang aking pakiramdam. Mahilo-hilo akong bumangon at lumapit sa lababo. Hindi ko na napigilang magsuka nang umiikot na ang paningin ko. Mabuti na lang saktong lumapit sa akin si Ivan kaya mabilis niya akong sinalo. Han, ayos ka lang? Ano nangyari sa'yo? Nahihilo ko, Han. Ang sama ng pakiramdam ko. Halika, dadalhin kita sa ospital. Magpa-check up tayo. Han, hindi naman malala ang nararamdaman ko eh. Ipapahinga ko na lang ito, okay? Sigurado ka? Kasi kung talagang nahihilo ka, sasamahan na lang kita rito. Hindi na lang muna ako papasok sa opisina. Han, okay nga lang kasi ko. Sige na, maligo ka na at ihahanda ko na rin ang almusal natin. Tatawa-tawang hinalikan ako ni Ivan tsaka niyakap ng mahigpit. Sige, maliligo na ako ha. Basta ipapangako mong hindi ka mapapagod dito ha. Hayaan mo ang mga kasambahay natin na gumawa ng trabaho nila. Oo naman, huwag kang mag-alala. May binili akong bagong libro kahapon. Yun na munang pagkakaabalahan ko. Mabuti pa nga. Iniwan na ako ni Ivan at pumasok sa banyo. Napapaisip naman ako kung bakit sumama ang aking pakiramdam hanggang sa hindi ko sinasadyang masapo ang aking sinapupunan. Naalala ko, ilang buwan na pala akong hindi dinadatna ng buwanang dalaw. Kaagad na kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ngayon lang naman nangyari ito. Posible bang buntis ako? Dala nang hindi ako mapakali, binisita ko si Aling Ising sa kanyang tahanan. Nadatnan ko si Mang Baldo na nagmistulang houseboy ni Aling Ising. Siya ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na bagay. Naging katuwang din ng ginang ang albularyo sa panggagamot ng mga may sakit. Aba, Mang Baldo, dito na rin po kayo nakatira? Oo, iya. Ito ang naging parusa sa akin ni Ising. Pero di bali na lang. Kung kailangan kong magserbisyo habang buhay, tatanggapin ko. Makakatuwa naman po yan, Mang Baldo. At least hindi na kayo humantong sa madugong labanan. Kahit papano pinili pa rin ni Aling Ising ang maging mabuti sa kabila ng lahat. Oo nga eh. Kahit papano, nababawasan naman ang konsensya ko sa mga nagawa ko. Naging mabait si Aling Ising sa akin sa mga panahong ganito. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay ni Mang Baldo. Kahit papaano gumaan na rin ang pakiramdam ko. Sa aktong yun kami naabutan ni Aling Ising. Angela, iha! Aling Ising, kumusta? Matagal-tagal din po mula nang huli tayong magkita. Oo nga, iha eh. Ikaw, mukhang gumaganda ka ha. At mukhang hindi ka na nag-iisa. Ano po? Hindi ako nag-iisa? Oo naman. Wala ka bang nararamdaman sa katawan mo? Sa nakikita ko kasi sa'yo ngayon, mukhang buntis ka na. Napaiyak ako bigla sa kanyang sinabi. Kung ganun, tama nga ang hinala ko na may laman na nga ang sinapupunan ko. Napayakap ako kay Aling Ising. Isang milagro nga ang nangyari sa akin. Alam kong mas magiging masaya na ang samahan namin dahil magkakaroon na kami ng supling. Masayang sorpresa yon para kay Ivan.
Nagpahilot ako kay Aling Ising at marami siyang sinabi sa akin ng mga bawal at hindi bawal kong gawin. Kahit papaano, alam kong hindi na kami tatanda ng malungkot ni Ivan. Iha, kahit sinabi ko sa'yo na buntis ka, lumapit ka pa rin sa mga espesyalista nang sa ganon, mabigyan ka rin nila ng payo tungkol sa dinadala mo. Alam mo naman na hanggang hilot at pagpapaanak lang ako. Pero ganyang minsan ka nang na-diagnose na isang baog, alam kong masela ng iyong pagbubuntis. Kailangan mong maging maingat. Tatandaan ko po, Aling Ising. Maraming salamat po. Iha, mabuti kayong tao ng iyong asawa. Alam kong biniyayaan kayo ng Panginoon bilang gantimpala sa pagkakaroon nyo ng malinis na puso. Ako man ay masaya para sa inyo, Iha. Pagpalain kayo palagi ng Panginoon. Magaan ang loob na umuwi ako ng bahay. Maaga pa naman kaya sinunod ko ang payo ni Aling Ising na pumunta sa espesyalista. Nagpasuri ako at abot-abot din ng kasiyahan at pagbati sa akin ng doktor. Tuloy napabili ako ng cake at masarap na ulam para sa selebrasyon namin ng aking asawa. Takang-taka tuloy si Ivan nang dumating siya sa bahay. Han, anong nangyayari? Bakit parang ang dami naman yata nating ulam? Halika Han, maupo ka muna. Pagsisilbihan kita. Han, parang nakakatakot naman yata tong ginagawa mo ah. Ano bang meron? Mahal na mahal ka namin, Han. Mangiyak-ngiyak kong wika habang hawak ko ang aking tiyan at may iniabot akong papel kay Ivan. Kunot ang noon niyang tinanggap ang papel na may tatak ng kilalang ospital kung saan ako nagpasuri. Ilang sandali pa, nakita ko ang pagkinang ng tuwa sa mga mata ni Ivan. Hindi siya makapaniwalang nagpapalit-palit ng tingin sa akin at sa papel na binigay ko sa kanya. Totoo ba to, Han? Buntis ka? Ha? Hindi ba to biro? Sigurado ka? Oo, buntis ako. Ano, pananagutan mo na ba ako, ha? Oo naman. Sa wakas, natupad na ang ating pangarap. Magiging tatay na ako! Woo! At magiging nanay na ako, Han. Magiging isang masayang pamilya na tayo. Pangako, mas magiging mabuti kong asawa para sa'yo at ama sa ating magiging anak. Walang pagsidla ng kaligayahan ko ng mga sumunod na araw. Alam kong halos lahat ng tao sa aming bahay ay nagdiwang dahil sa kaalamang nagdadalang tao ako. Ingat na ingat at animo kristal kung ituring ako ng mga tao. Lalong-lalo na si Ivan na halos ayaw akong makitang nagkikikilos kahit man lang sa pagtutupi ng aming pinaghigaan. Han, anong ginagawa mo? Ako nang bahala dyan. Baka mapahama kayo ni baby eh. Han, ang OA mo. Okay lang naman ako, no? Huwag mo na kasi kong pansinin. Ang gaan-gaan kaya nitong ginagawa ko. Kahit na. Gusto mo bang mapagalitan ako ni Aling Ising? Alagang-alaga kita, pero mas inaalagaan ka niya. Sana naman makinig ka sa akin. Ang mabuti pa, magbasa ka na lang dito. Marami akong biniling libro sa'yo, di ba? Ano ba naman kayo? Halos hindi na nga ako makagalaw eh. Tama naman ang asawa mo, Iha. Hayaan mo na ang mga kasambahay ninyo ang kumilos. Ang dapat sa'yo ay magpahinga. Mang Baldo, nandito na pala kayo. Nasaan po si Aling Ising? Nandito na ako! Bakit may nagkakagulo ba rito? Wala naman po, Aling Ising. May pasaway pong buntis dito sa bahay, Aling Ising. Ayaw makinig at panay ang paglilinis sa kwarto namin. Angela, Iha, hindi ba't binilinan na kita? Pasensya na po, Aling Ising. Nabuburyong na po kasi ko eh. Wala na akong ibang ginawa kundi ang matulog, kumain, magpahinga. Nakakasawa rin po kasi. Iha, minsan ka lang magbuntis kaya kailangan mong ingatan. Alam mo naman na masyado yang maselan. Ayokong maging peligroso ang buhay nyo ng magiging anak mo nang dahil lang sa katigasan ng ulo mo. Kita mo na? Hindi lang ako ang magagalit sa'yo. Pinagkakaisahan niyo yata ako eh. Ayaw niyo na ba sa akin? Natawa si Aling Ising at mahigpit akong niyakap. Dahan-dahan nang nagkakaumbok ang aking tiyan.
Sa katunayan, mga maternity dress na ang suot ko para hindi maipit si baby dahil may kapayatan ako noon at sanay magsuot ng mga body fit na damit. Nagkibit naman ng balikat si Ivan. Puno ng pagmamahal ang kanyang muka. Alam kong ang pagsaway niya sa akin ay hindi naman bunga ng galit kundi ang pag-aalala para sa akin. Mag-iingat ako, pangako. Hindi ko naman hahayaang may mangyaring masama sa akin, ano? Mahal na mahal kita. Kayo ng ating magiging anak. Uy, mahiya naman kayo sa amin. Puro kami single. Abay tarantado ka rin ano, Baldo. Huwag ka nang kumembot at matanda ka na. Ibigay mo na yan sa kanila. Sabay kaming natawa ng aking asawa. Alam kong napapatawad na ni Aling Ising si Mang Baldo. Patunay no ng pakikipagbiruan niya sa lalaki na tila ba nakababatang kapatid niya ang albularyo. Maraming taon kaming nagdusa at nalunod sa lungkot. Pero hindi namin inaasahan na darating din pala ang pinakamagandang regalo para sa amin. Yon ay ang pagdating ng pinakamimithi naming anak. Makalipas ang ilang buwan, maluwalhati akong nagsilang ng isang anak na lalaki. Pinangalanan namin siyang Apollo at pinuno namin ng pagmamahal at pag-aaruga. Sa ngayon maayos naman po ang aming kalagayan. May katandaan na si Aling Ising pero madalas kaming magkita. Si Mang Baldo naman kahit matandang binata ay sinuwerte pa ring makapag-asawa at masaya nilang inaalagaan si Aling Ising na itinuring na nilang pamilya. Si Ivan naman nagiging mas malambing sa paglipas ng mga araw. Kahit malaki na si Apollo, palagi pa rin niya akong dinidate, nililigawan at sinusuyo. Aniya paraan daw yon ang pagpapakita niya sa akin ng malinis niyang hangarin at purong pagmamahal para sa akin. Marami po akong natutunan sa mga pagsubok ko sa buhay. Bawat isa rito ay tinatak ko sa aking puso at isipan. Sana makapagbigay ako ng inspirasyon sa lahat ng mga mag-aasawa dyan na nangangarap din pong magkaanak. Huwag po tayong susuko. Totoo ang milagro at nakikinig sa ating dasal ang Poong May Kapal. Hanggang dito na lamang po, Miss Winnie. More power po sa inyong channel at God bless sa ating lahat. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Miriam Nicanor at sa Nicanor family, pati na rin kay Ate Marvic Morales na kapitbahay nilang mahilig makinig sa kwento natin. Salamat po, ma'am. Shoutout din po kay Jovel Villanueva, kay Irene Flores, Elizabeth Sune, kay Rosel Noronio, kay Koy Cabrera Sembrano, kay Ludes Dotado from Dubai. Hello din po kay Jenny V. Mariano, Dong Mariano at Adrian Franco Magtalas, kay Mary Ann Subad, kay Shirley Magalion. Shoutout din po kay Arlene Encarnacion Lopez, kay Jolina Tapel at sa family niya. Salamat po sa pakikinig nyo. Kay Virgo Girl YT Channel from Hong Kong, kay Cassie Barcelona. Hello din po kay May Arizumi na nagagandahan po sa mga kwento natin at sa boses ko. Salamat po, ma'am, at nagustuhan ninyo. Hello din po kay Maros V. Fabella at sa dalawa niyang anak na sina Pauline at Prince, kay Victor Dumingsil na hindi raw po niya namalaya ng bagyong Lando dahil sa pakikinig sa atin. Thank you so much po sa pakikinig. Shoutout din po sa Castellanes family, kay Ana Carion na naiinis daw po sa dami ng ads, pero maganda ang kwento kaya tinapos niya. Naku, pasensya na po, Ma'am Ana. Si Whitey po kasi ang naglalagay ng ads eh. Pero salamat po at nakinig kayo at natapos ang kwento natin. Shoutout din po kay Ermi Aldaya, kay Nora SSM, kay Credit Collection 366, kay Ma'am Wilma Leses at sa mga anak niyang magbe-birthday ngayong September, kay Donna Leses ngayong September 28 at kay Shaireen Leses na magbe-birthday naman ngayong September 30. Advance happy birthday po sa inyong dalawa. Hello din po sa mga regular listeners po natin kagaya nila Ma'am Barbilin, kay Alfreda Alano, kay Ma'am Vicky Toleroso, kay Ma'am Pamela Allen, kay Rochelle Reanzales, kay Francisco Neng, kay Ivy Vizca, kay Aisel Mays, kay Ma'am Milrose Demate, kay Maymay Hernandez, kay Sir Kimpoy Feliciano, Ma'am Lydia Lopez, kay George Ativo at sa mga taga Rizal na nakikinig sa atin at kay Ma'am Alma Flores. Maraming salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo po sana ang mga susunod ko pang upload ha. At huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga kwento natin.
Para po malaman nyo kung may bagong upload tayo, pindutin lang po ninyo ang notification bell para mabilis nyo itong makita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.